Istorya Tagalog Horror Stories. Kumuha siya ng isang hiwa ng kamatis at pinaris iyon sa itlog at saka sinubo. Nagpatuloy sila sa pagkain habang nagkukwento. Kaunti lang ang kinain ni Aliyah at siya lang halos ang umubos ng mga niluto nito. Maya-maya pa, tumayo na rin sila, dala ang pinagkainan at sariling baso. Sabay na silang naghugas ng pinggan at mga baso matapos kumain. Pagkatapos na yon, ay inipon na rin nila ang lahat ng marurumi nilang damit at nagpunta na sa likuran ng kubo upang maglaba. Aliyah, ano ba yan? Pagkukusot lang hindi ka pa marunong? Pangungutya ni Conrado at sinabayan pa iyon ng iling. Hindi ko nakasalanan yun, kuya. Hindi naman kasi ako tinuruan ni mami na maglaba. Umirap si Aliyah at padabog na kinusot ang sariling damit sa ilalim ng mga bula. Natatawa namang inagaw ni Conrado ang hawak niya. Akin na nga yan, Aliyah, tutulungan na kita. Wika nito. Wag na, kuya Conrado, ako na. Wika ni Aliyah. Pero tuluyang nakuha ng binata ang hawak ng damit at pareho silang natigilan dahil doon. Si Conrado ay natulala habang hawak ang isang kulay rosas niyang panty. Nang makitang titig na titig si Conrado rito, ay pahablot niya itong binawi mula sa kamay nito. Manyak! Halos maputol ang mga litid sa kanyang leeg habang isinigaw iyon kay Conrado. Hindi naman maganda o gaga sa pagtawa si Conrado. Iyon kasi ang unang beses na makita niyang ganoon ang reaksyon ng dalaga. Pulang-pula ito na parang kamatis at bilog na bilog ang mga mata sa inis. Matapos nilang isampay ang mga damit na nalabhan nila, muli silang pumasok sa loob ng kubo. Si Conrado ay nagpalit ng damit, gawa ng nabasa ang suot niya dahil kay Aliyah. Sinabuyan siya nito ng bumubulang tubig. Ang dalaga naman ay dumiretso na sa paliguan, maski ito ay basa rin ang buong katawan. Nang sumapit ang gabi, ay nagluto lamang sila ng adobong kangkong at tortang talong. Pasalamat siya dahil hindi na nagrereklamo si Aliyah sa mga gulay. Di magpakita ng pagkadi gusto sa kinakain ay hindi nito ginawa. Doon siya bumilib sa dalaga. Hindi ito gaya ng ibang anak mayaman. Panigurado kung ibang babae ang kasama niya ay puro reklamo na lang ang bukang bibig. 11:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Conrado. Panandali ang nawala sa isip niya ang tungkol kay Maria dahil kay Aliyah. Pero ngayon tulog na ang babae at nag-iisa na lamang siya. Minumulto naman siya ng alaala ni Maria. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman sa tuwing hindi niya nakikita si Maria, ay hinahanap-hanap niya ito. Kagaya noon, gusto niyang itanong dito kung saan ito nakatira. Bakit tila hindi man lang ito tumanda? At kung wala pa rin ba itong asawa hanggang ngayon? Nailing siya nang mapagtanto ang naiisip. Paano nga kung wala pa rin asawa si Maria? Ano kaya ang gagawin niya? Natigilan siya mula sa malalim na pag-iisip
na makarinig ng kaluskos sa loob ng silid kung nasaan si Aliyah. Nilingon niya ang telang nagsisilbing pinto nito. Tila hindi pa natutulog ang babae dahil kasunod ng kaluskos mula sa loob ay ang pagbuntong hininga nito. Aliyah, gising ka pa? Sinubukan niyang tawagin ng dalaga. Hindi naman siya nabigo dahil maya-maya lang ay narinig niya ang tugon nito. Hindi kasi ako makatulog, Kuya Conrado eh. Ang dami kasing lamok na kumakagat sa akin. Natawa si Conrado sa tinura ni Aliyah. Tumayo siya mula sa pagkakahiga at lumapit sa kalan kung saan naroon ang isang punit na karton na sadya niyang dinala mula sa bahay ni Gado upang pamaypay nila sa pagluluto. Kinuha niya iyon at lumapit sa pintuan ng silid. Ang balak niya ay ipasok lamang ito sa loob upang makuha ng dalaga. Pero hindi niya malaman kung bakit iba ang lumabas sa bibig niya. Pwede ba akong pumasok, Aliyah? Katahimikan ang sumagot sa kanya matapos na yon. Bahagya pa siyang napailing sa bagay na nasabi. Nasisiraan na talaga siya. Akmang ibubuka niya muli ang bibig upang bawiin ang sinabi nang maunahan siya ni Aliyah. Sige, pasok ka kuya. Halos huminto sa pagtibok ang puso ni Conrado nang marinig iyon. Gusto niyang bawiin ang sinabi kanina pero nawalan siya ng lakas ng loob. Umakyat siya sa hagdan at pumasok sa loob ng kwarto. Walang ilaw sa loob, ngunit nakatulong naman ang liwanag na nagmumula sa kaisa-isang bintana sa silid ng dalaga. Nagawa niya itong maaninag habang nakaupo at nakasandig sa pader sa mismong baba ng bintana. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Kaya ka pala nilalamok. Hindi ka man lang nag-apalang takpan ng kahit na anong kumot ang bintana mo, Aliyah. Sermo ni Conrado bago lumapit sa tabi ni Aliyah. Maliit lang naman ang silid ngunit kasya naman doon ang dalawang tao. Umupo siya sa mismong tabi nito at nagsimulang magpaypay. Ang sakit ng mga braso ko, Kuya Conrado, wika ni Aliyah, at natawa naman si Conrado sabay umiling. Sa paglalaba mo yan, Aliyah, hindi ka kasi sanay maglaba, wika ni Conrado. Ngumiti ang dalaga. Okay lang kuya, masaya naman maglaba basta't kasama kita. Natigilan si Conrado sa narinig. Literal ding tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Nagsalubong ang tingin nila ni Aliyah at pakiramdam niya ay nalunod siya sa mga mata nito. Maya-maya ay nagawa niyang tumahimik at nag-iwas ng tingin. Matulog ka na, Aliyah. Papaypayan kita para hindi ka papakin ng lamok, wika ni Conrado. Lumapad ang mga ngiti sa mukha ni Aliyah at agad itong humiga at ipinikit ang mga mata. Salamat kuya, sabi ni Aliyah sa mababang tinig. Napalunok si Conrado nang masilayan ang mga mata niya ang mukha ng babae. Napakaamo ng mukha nito, tila isang manika. Ganitong ganito pa rin ang mukha ng dalaga mula noong unang beses niya itong nakilala. Napangiti siya nang maalala ang araw na iyon. Kuya, alam mo ba, masaya ako na ikaw ang kasama ko.
sabi ni Aliyah. Iniwas ni Conrado ang tingin nang muling magsalita si Aliyah. Nang matuon naman sa mga hita nito ang kanyang mga mata, ay ipinikit na lamang niya ang sariling mata at isinandal ang likod sa dingding. Ang huling sinabi ng dalagang si Aliyah ang tuluyang nagpasilay ng ngiti sa mga labi ni Conrado. Kuya, pakiramdam ko ligtas ako pagkasama kita, wika ni Aliyah kay Conrado. Conrado! Conrado! Naalimpungatan sina Aliyah at Conrado nang marinig ang malakas na boses na nanggagaling sa labas ng kubo. Malakas din ang mga katok na ginagawa nito sa pinto nila, dahilan upang tuluyan silang magising. Unang nagmulat ng mga mata si Aliyah, na agad ring natigilan sa bumungad sa kanya. Nakahiga sa tabi niya si Conrado. Nakayakap siya at nakaulo sa dibdib nito. Mabilis siyang bumangon at itinago ang sarili sa bulaklaking kumot. Bahagya pa siyang dumistansya sa binata nang makita ang paggalaw nito. Conrado, si Tiyo Gado mo ito. Conrado iyo. Tuluyang nagising si Conrado nang marinig ang pangalan ng kanyang Tiyo Gado. Ngunit nang magmulat siya ng mga mata at nakita ang babaeng nakaupo malapit sa kanya habang nakatapis ito ng kumot, ay mabilis siyang bumangon. Aliyah, tila naguguluhan niyang tanong. Takot na takot naman ang babae habang nakatitig sa kanya. Mabilis niyang pinakiramdaman ang sarili. Hindi naman niya nararamdaman ang pakiramdam ng parang nakipagtalik sa babae. Pinasandahan niya rin ang sariling katawan at suot pa rin niya ang kanyang damit. Pero nagtataka siya kung bakit ganoon lang ang reaksyon ng dalaga. Hoy, itigil mo nga kung anong iniisip mo, Aliyah. Walang nangyari sa atin, ha? Bulyaw ni Conrado kay Aliyah bago bumangon. Nalukot naman ang mukha ni Aliyah. Sinabi ko ba na mayroon, kuya? Buwelta nito bago tumayo. Ang defensive mo naman, Kuya Conrado. Dagdag pa ni Aliyah na ikinakunot ng noo ni Conrado. Palabas na sana siya ng silid pero muli niya itong binalingan ng tingin. Anong defensive ang sinasabi mo, Aliyah? Mangilabot ka nga, Aliyah. Hindi ikaw ang tipo ko, no? Matapos sabihin iyon, ay tuluyan niya itong iniwan. Napasinghap naman si Aliyah. Tila hindi nito inaasahan ang mga bagay na lumabas sa bibig ni Conrado. Ako rin, kuya. Hindi rin kita type, no? Manyak. Halos maluha ang dalaga sa matinding pagkainis. Sabihin ba naman itong hindi siya ang tipo nito? Nasaktan tuloy ang pride ni Aliyah. Bumungad kay Conrado ang nakakunot na noo ni Gado nang mapagbuksan siya nito ng pinto. Umagang-umaga nag-aaway na kayo. Komento ng lalaki bago pumasok sa loob ng kubo. Malaki ang ngiti ni Conrado nang umiling ito sa mga sinasabi ng tiyo. Huwag mo kaming pansinin, tiyo. Umupo ka na dyan, tiyo, sabi ni Conrado. Dumiretso siya sa harap ng kalan at nag-init ng tubig. Habang nagpapainit ay bigla naman lumabas ng silid si Aliyah. Nilingon niya ang babae at nakita itong ngumiti sa Tiyo Gado niya. Nang magtagpo ang mga mata nila, ay umirap itong nag-iwas ng tingin sa kadiretsyong lumabas ng kubo.
natawa na lamang siya sa babae. "Kamusta naman kayo rito, Conrado?" Maya-maya ay narinig niya ang tanong ni Tio Gado. Nilingon niya ito at nilitian. "Mabuti naman po kami dito, Tio Gado." Nang kumulo ang tubig na iniinit niya, ay nagsimula na siyang magtimpla ng maiinom para sa lalaki. "Salamat, iho ah," sabi ni Tio Gado nang abutan niya ito ng mainit na kape. "Kamusta nga pala ang biyahe niyo, Tio?" Umupo siya sa kaharap nitong Silya. Tumango si Gado matapos humigop ng kape. "Ayos naman, Conrado. Kaya lang may problema," sabi nito. Bahagyang nangunot ang noo niya sa narinig. Ano ho iyon, Tio Gado?" tanong ni Conrado. Nagbuga ng malalim na hangin si Gado bago ibinaba ang basong hawak saka itinuon ng tingin sa kanya. Tila seryoso ang mukha nito habang nag-iisip. "Ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa Maynila, sina boss, ay dahil sa pagka-aksidente ng panganay nilang anak na nag-aaral nga roon," sabi ni Tio Gado. Napatango si Conrado sa narinig. Malala ang kalagayan ng anak nila kaya nagdesisyon na silang manatili na muna sa Maynila. Magtatagal sila roon ng mahigit na 1 buwan, sabi ni Tio Gado. Nagbuga ng malalim na hangin si Conrado nang maintindihan ang ibig sabihin ng lalaki. Sandali lang siyang nag-isip bago napalingon sa labas ng kubo kung saan natatanaw niya si Aliyah habang tila hirap na hirap ito sa pag-iigib ng tubig. Conrado, ano nang gagawin mo ngayon? Saan ka na hanap ng bagong trabaho?" Kahit ang mga sinabi ng Tio Gado niya ay hindi na niya masyado napagtuunan ng pansin dahil sa pagtitig sa dalaga. Nakaramdam siya ng awa habang pinanunood itong magbuhat ng balde mula sa poso hanggang sa paliguan. Hindi dapat iyon ang dinadanas ni Aliyah, ngunit dahil sa nangyari sa kanila ay nahihirapan ito. "Ako man ay hindi rin alam kung saan kukuha ng pagkakakitaan para sa pang-araw-araw na kailangan. Pasensya ka na, iyo ah." Bakas ang lungkot sa boses ni Tio Gado. Nang matanaw na nakapasok na sa paliguan ng dalagang si Aliyah, ay saka nagbawi ng tingin mula rito. Tumango siya kay Gado at bahagyang ngumiti. "Ayos lang po, Tio. Huwag mo kaming intindihin ni Aliyah. Gagawa ako ng paraan," sabi ni Conrado. Lumipas ang oras at nakatulala lamang siya sa kawalan habang nakaupo sa papag. Kanina pa malalim ang kanyang iniisip dahil sa desisyong pinaplano niyang gawin. Maya-maya ay malungkot na lumapit sa kanya si Aliyah habang tanga nito sa isang kamay ang isang maliit na kalabasa. "Kuya Conrado, ganito na ang lahat ng mga gulay ngayon na. Sa tingin ko ay mamamatay at malalanta na sila. Sobrang init na kasi na ang panahon ngayon eh," wika ni Aliyah. Bumangon siya at inabot ang kalabasang hawak ni Aliyah. Mas maliit iyon kumpara sa mga nakukuha nila noon. Napansin nga niyang nalalanta at namamatay na ang ibang tanim ng kanyang Tio Gado. Marahil ay tama ang babae. Masyado nang mainit ang panahon kaya apektado na rin ang maging ang mga pananim. "Simula din kuya na napunta tayo dito sa Baryo Crisostomo, hindi pa umuulan. Mabuti na lang ay malapit tayo sa gubat kaya hindi masyadong mainit,"
sabi ni Aliyah. Tinuon niya ng pansin ang dalaga at nang makita ang malungkot nitong muka ay napabuga na lamang siya ng hangin. Desidido na siya sa kanyang desisyon. Kailangan niya itong gawin. Agad siyang naligo at nagbihis. Nagsuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at black pants. Habang nagbibihis ay hindi naman magawang alisin ni Aliyah ang tingin sa kanya. "Bakit ka ba nakatingin, Aliyah?" tanong ni Conrado kay Aliyah. Hindi nililingon ng dalaga kahit nakatalikod. Ramdam niya ang mga titig nito sa kanyang likod. Wala kuya. Masama bang tingnan kita habang nakatalikod ka?" Nakangusong tanong ng babae kay Conrado. Natawa naman si Conrado at sumagot ng, "Oo, masama. Nakakatunaw kasi ang tingin mo eh." Nilingon niya ito at ninitian. Nakaupo si Aliyah sa isang upuan malapit sa kanya. Habang nakatitig sa mukha nito ay biglang umihip ang malakas na hangin. Dahil doon ay bahagyang tumaas sa area ang laylayan ng suot nitong duster. Mabilis iyong inagapan ng dalaga, pero halos mabingi naman siya sa pagsigaw nito. "Aliyah, ano ba? Parang yan lang eh, kung makasigaw ka," sabi ni Conrado. Nakagat ng babae ang ibabang labi nito dahil sa inis. Ikaw eh, bigla kang lumingon kuya eh. Paano kung nasilipan mo ko?" Wika ni Aliyah kay Conrado. Tumaas ang isa niyang kilay sa sinabi nito. "Ang arte mo, Aliyah. Bakit naman kita sisilipan ha? Isa pa, may panty ka naman ah. Hindi ka masisilipan." Wika ni Conrado. Natigilan sa pagkasalita si Conrado nang may biglang maisip. Napansin niyang namumula ng gusto ang magkabilang pisngi ng dalaga. Nagsalubong ang dalawa niyang kilay dahil doon. "Paulit-ulit mo bang sinusuot ang panty mo, Aliyah?" Hindi niya alam kung saan lupalop siya nakakuha ng lakas ng loob para itanong yon sa babae. Nanlaki ang mga matang nag-angat ng tingin si Aliyah. "Hindi no. Anong tingin mo sa akin kuya? Dugyot?" Natawa siya sa salitang ginamit nito, pero nang maalalang basa pa pala ang panty ng babae dahil sa loob ng kubo nito sinampay ay muli siyang natigilan. "Teka, wala kang suot na panty, Aliyah?" Wika ni Conrado. Namumula at tila maluluha na si Aliyah nang muling mag-angat ng tingin. "Grabe ka talaga kuya, ang manyak mo," sabi ni Aliyah. Natigilan siya nang bigla itong tumayo at mabilis na pumasok sa kwarto. Naiwan siyang nakatulala at namumula ang muka. Marahas siyang bumuntong hininga nang maalala ang malakas na pag-ihip ng hangin kanina. Bahagya lang naman pero aaminin niyang nakita niya ang hita ng babae. Nang maisip na wala pala itong suot na panloob kanina, hindi mapigilan ni Conrado ang panayuan ng ari. Marahas siyang umiling upang iwaksi sa isipan ang mga bagay na iyon, maging ang nabubuong larawan sa kanyang isipan. Matapos mag-ayos ay kinuha niya ang itim na bag at sandaling may hinanap sa loob. Nang makita ang hinahanap ay kinuha niya ito at pinasok ito sa bulsa ng suot niyang pantalon. Saka nilingon ang pintuan ng silid ni Aliyah. Matagal niya itong tinitigan bago nagdesisyong lumabas ng kubo at magtungo sa likuran ng bahay
kung saan nakasampay ang mga damit na nilabhan nila. Samantala, nakapikit ang mga mata ni Aliyah habang nakahawak sa tapat ng kanyang dibdib. Tila nakikipagkarera sa mga kabayo ang puso niya. Nang maalala ang nangyari kanina, ay hindi niya maiwasan ang labis na pamumula. Napahiya kasi siya. Hindi naman kasi niya inaasahan na iihi pala ng malakas ang hangin at muntikan ng ilipad paitaas ang laylayan ng kanyang duster. Hindi siya mapakali. Nakita kaya ni Kuya Conrado? Mariin niyang naipikit ang mata sa naisip niya. Paano kung nakita ni Conrado ang perlas niya? Ikamamatay niya ata iyon. Exaggerated na kung exaggerated, pero hindi siya mapakali. Hanggat hindi niya nalalaman kung may nakita nga ito o wala, hindi siya matahimik. Mabilis siyang tumayo at inayos ang suot na duster. Lumabas siya ng silid ngunit wala na roon ang binata. Naisip niyang baka umalis na ito. Pero agad ring natigilan nang malaman na hindi ito umaalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. Nagdesisyon siyang lumabas ng kubo at hanapin ito sa paligid. Nang maisip na baka nagpunta ito sa likuran upang tignan kung tuyo na ang mga damit na hindi nila nakuha kahapon, ay mabilis siyang nagtungo doon. Ang perang kailangan ko. Natigilan siya nang maabutan ang lalaki sa likuran ng bahay. Nakatayo ito habang may kausap sa cellphone. Kuya Conrado? Nilingon siya ng lalaki at napansin niyang mabilis nitong itinago ang cellphone sa bulsa nito. May cellphone ka, kuya? Sino ang tinatawagan mo? Sabi ni Aliyah. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Conrado. Sandali itong natigilan bago nagawang magsalita. Hiniram ko lang to sa kakilala ni Tio Gado. Kaibigan ko ang kausap ko, Aliyah. Nagsimula itong humakbang at nilagpasan siya. Sumunod naman siya sa likuran nito. Sinong kaibigan? Kamusta na pala si Daddy? Nagkausap ba kayo, kuya? Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Pwede ko ba siyang makausap si Daddy? Tanong ni Aliyah kay Conrado. Agad na kumunot ang noo ni Conrado. Hindi pwede, Aliyah. Sagot ni Conrado kay Aliyah. Mabilis na nalukot ang mukha niya. Bakit hindi pwede, kuya? Gusto kong makausap si Daddy, kuya, please. Kausapin ko naman siya, oh. Sabi ni Aliyah na nagmamakaawa kay Conrado. Hindi nga pwede, diba? Sagot ni Conrado. Napasinghap si Aliyah nang bigla siyang lingunin ni Conrado at pagtaasan ng boses. Napalunok siya sa nakikitang pagkainis sa mga mata nito. Masyado pang delikado, Aliyah, para kausapin mo si Tito Abrenico. Aliyah, itong kaibigan ko, patago niya akong kinakausap. Paliwanag ni Conrado kay Aliyah. Napalunok ang dalaga matapos marinig ang sinabi ni Conrado. Nagbuga naman ang malalim na hangin ng binata nang mahimasmasan ito. Sorry, Kuya Conrado, ah. Hingi niya ng tawad at nagbaba ng tingin si Aliyah. Mabilis na lumambot ang ekspresyon ng lalaki nang marinig ang mababa niyang tinig. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at matama na tinitigan. Kapag pwede na, Aliyah, tatawag tayo sa daddy mo para magkausap kayo.
Pero sa ngayon, kailangan muna natin na mag-ingat. Naiintindihan mo ba, Aliyah? Sabi ni Conrado. Kagat ang ibabang labi. Nagtaas ng muka si Aliyah at tumango kay Conrado. Matapos na yon, ay tuluyan nang umalis ang lalaki. Sinigurado niyang mapapagkatiwalaan nila ang kaibigan tinawagan nito. Naiwan siyang mag-isa sa kubo at tahimik na naghintay. Nang lumipas ang 1 oras nang hindi pa bumabalik si Conrado, tumayo na siya at nagsimulang magluto ng pagkain para may makain ito sa pagbalik ni Conrado. 12:00 na ng tanghali, ngunit wala pa rin si Conrado. Nakatayo sa bungad ng pintuan si Aliyah habang nakatingin sa labas. Lahat yata ng dumaan ay nakabisado na niya ang muka, ngunit wala pa rin si Conrado. Nagdesisyon siyang lumabas at tumambay muna sa tindahan ni Nadia upang maiwasan ang pagkabagot sa paghihintay. Nag-away ba kayo ng kuya mo, Aliyah? Nag-angat siya ng mukha nang marinig ang tanong ng babae. Kasalukuyan silang nasa tapat ng tindahan nito at nakaupo sa magkabilang kahoy na upuan. Mula rito ay binaling niya ang muka sa daan at nagbabaka sakaling makita niya ang lalaki sa mga taong naglalakad doon. Hindi, Ate Nadia, hindi kami nag-away. Tugon ni Aliyah sa babae makalipas ang ilang segundo. Naku, Aliyah, huwag ka nang mahiyang magsabi sa akin, no? Normal na sa magkapatid ang nag-aaway. Tumawa pa ang babae matapos sabihin iyon. Baka naman LQ. Nakuha ng isang tinig ang atensyon nila. Nang lingunin niya ang pinanggalingan na yun, ay bumungad sa kanya si Romana. Nakatayo ito sa bungad ng pintuan ng tindahan ni Nadia at naka-cross ang 2 kamay sa tapat ng dibdib. Hoy Romana, anong pinagsasabi mo riyang LQ? Magtigil ka nga. Saway ni Nadia rito. Nilingon siya ng dalaga at nang magtama ang mga mata nila ay mabilis itong umirap. Totoo naman, ate. Hindi naman kasi sila magkamuka. Baka nga talagang mag-asawa sila. Nililihim lang siguro nila sa atin. Wika ni Romana. At ano naman ang dahilan kung bakit nila inilihim, aber? Sabi ni Nadia kay Romana. Humawak pa sa baywang nito si Nadia. Tinaasan ng isang kilay ni Nadia ang nakababatang kapatid nito. Nagkibit ng balikat si Romana bago pumasok sa loob ng tindahan at umupo sa harap na maliit na bintana kung saan iniaabot ang pera o binili ng mga customer. Bakit hindi sila magkamuka? Mukhang may lahi iyang si Aliyah at moreno naman si Conrado. Umiira pa na saad ni Romana. Natigilan naman sandali si Nadia at tinapunan pa siya ng tingin bago muling bumaling sa kapatid. Hindi nga sila tunay na magkapatid. Ikaw ang hina ng utak mo kung minsan. Tumulad ka nga sa akin. Wika ni Nadia. Umismid si Romana at umirap sa tinura na nakakatandang kapatid. Nagpaalam naman si Aliyah sa dalawa upang bumalik sa loob ng kubo. Nahihiya na tumango sa kanya si Nadia. Nang medyo nakalayo ay narinig pa niyang pinagsasabihan nito ang kapatid na si Romana. Sumapit na ang 1:00 ng hapon ay hindi pa rin dumarating ang binata. Nagsisimula na siyang kabahan sa isiping baka may nangyari ng masama rito. Nasa labas pa rin siya ng kubo
at pabalik-balik ang lakad habang naghihintay kay Conrado. Ilang ulit siyang nagdasal na sana ay hindi ito natagpuan ng mga lalaking naghahanap sa kanila. Hindi yata niya kakayanin kapag may nangyaring masama kay Conrado. Sa hindi kalayuan mula sa kinatatayuan niya ay napansin niya ang isang babaeng nakatayo malapit sa tindahan ni Nadia. Nakasuot ito ng puting bestida at may itim na belo ang nakalagay sa ulo nito. Kumunot ang noo niya nang mapagtantong sa gawin niya ito nakatingin. Sandali siyang napaisip at bumalik sa kanya ang gabi kung kailan may binanggit na pangalan na babae si Conrado. Maria. Sambit niya sa pangalang naaalala ni Aliyah. Tila napansin naman ng babae na nakatingin siya rito. Umatras ito ng bahagya at nagsimulang humakbang palayo. May kung ano siyang nararamdaman sa kanyang dibdib nang maisip na baka ang pakay ng babae ay si Conrado. Pinili niyang ipagsawalang bahala na lamang ito. May mas importante pa siyang dapat na isipin. Pagsapit ng 2:00 ay may humintong isang tricycle sa tapat ng bahay ni Tio Gado. Mabilis siyang lumabas ng kubo upang tingnan ito. Nang makita si Conrado sa labas ng tricycle, tila nawala ang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo palapit dito at tinawag si Conrado. Natigilan sa pakikipag-usap sa isang lalaki si Conrado nang marinig ang boses ni Aliyah. Mabilis siyang lumingon at nakita ang babaeng patakbo sa kinaroroonan niya. Tila nag-slow motion ang kanyang paligid habang nakatingin sa tumatakbong dalaga. Isinasayaw ng hangin ang mahaba nitong buhok. Tila kumikintab pa sa puti ang mga malagatas nitong kutis sa tuwing tinatamaan ito ng sinag ng araw. Para itong isang rosas na kamumukadkad pa lamang. Mahigpit na yumakap sa kanya si Aliyah nang makalapit ito sa kanya. Bahagya pa siyang natulala, ngunit kalaunay gumanti na rin ito ng yakap. Nang mga oras na iyon ay para bang naglaho ang lahat ng tao sa paligid nila. Tanging siya lamang at ang dalaga ang naroon. Tanging ang mga tibok lamang ng mga puso nila ang kanyang naririnig. Nakakainis ka, kuya. Nag-alala ako sa'yo, kala ko ay patay ka na. Baka sa boses ng dalaga ang matinding pag-aalala. Kasabay ng mahinang pagtawa niya ay siya rin pagkunot na ng kanyang noo. Bakit mo naman iisipin na patay na ako? Tanong ni Conrado. Kumala sa kanilang yakap ang dalaga at mahina siyang hinampas sa balikat. Nakalimutan mo na ba? Sabi ni Aliyah. Pasadya nitong pinahina ang boses at luminga pa sa paligid na waring iniiwasan nitong may makarinig sa sasabihin. May gustong pumatay sa atin, di ba? Wika ni Aliyah. Sandali siyang natigilan sa sinabi nito. Kapag kuwa'y tumango rin. Nandito na ako, Aliyah. Huwag ka na mag-alala. Pabiro niyang ginulo ang buhok nito bago ngumiti ng malapad. Dinukot ng binata ang pitaka sa sariling bulsa at kumuha ng ilang libo bago inabot sa lalaking kausap nito. Nagpasalamat naman sa kanya ang lalaki na may malalapad ng ngiti sa mga labi. May dalawa pa itong kasamahan na lumabas mula sa bahay ni Gado. Malaki ang ngiti ng Tio Gado niya sa dalawang lalaki. Sunod naman ay pumunta ang mga ito sa kubo nila. Kuya, anong nangyayari?
Bulong ni Aliyah habang sinusundan ng tingin ang dalawang lalaking pumasok sa kubo. Baka sa mukha ng babae ang pagtataka. Ngumiti si Conrado. "Ito ang sorpresa ko sa iyo, Aliyah." Masigla niyang wika bago ibinaba sa tricycle ang ilang malalaking supot. Ang isa ay inabot ito kay Gado na agad namang ipinagpasalamat ng lalaki. Nakakunot ang noo ni Aliyah habang isa-isang tinitignan ang mga supot na dala niya. Bahagyang lumaki ang mga mata nito nang makita ang kahong bitbit ng tricycle driver. "Electric fan?" Nakangiting wika ni Aliyah na para bang nabigla. Ilang beses siyang tumango bago nagsimulang humakbang. "Nagpakabit na ako ng kuryente para sa atin, Aliyah, at para din kay Tio Gado. Bumili na rin ako ng electric fan para hindi ka na pinapapak ng lamok paggabi," wika ni Conrado. Ngumiti ng malapad ang dalaga, pero maya-maya'y unti-unti rin naglaho ang ngiti sa mga labi nito. Napalitan ng pagkataka ang kasiyahan sa mukha ni Aliyah. "Saan naman galing ang lahat ng pera mo, kuya?" tanong ni Aliyah. Huminto si Conrado sa tapat ng pintuan ng kubo at nilingon ang dalaga. "Naalala mo ba ang kaibigang tinawagan ko kanina, Aliyah? Umutang ako sa kanya ng pera. Ang kalahati ng perang nakuha ko ay bayad niya sa utang niya sa akin noon," wika ni Conrado. Napatango na lamang si Aliyah. Bahagya pang ngumiti bago pumasok sa kubo. Matapos ang pagkakabit ng ilaw at ng saksakan, nagpaalam na ang dalawang lalaki sa kanila. Nag-umpisa namang ayusin ni Conrado ang electric fan na ilalagay sa silid ni Aliyah. Siya nga pala, Aliyah. Binilhan na kita ng mga panloob mo. Huwag ka mag-alala. Ang tindera ang pinakuha ko ng mga yan. Hindi ko tiningnan, baka mamaya kasi mag-alboroto ka na naman," wika ni Conrado. Natatawang sumilip si Aliyah mula sa hinawing kurtina. Salamat kuya Conrado, salamat talaga." Nakangiting pinanood ni Conrado ang dalaga mula sa siwang ng kurtina sa pintuan nito. Nakangiti nitong binuksan ang pulang supot kung saan naroon ang mga binili niyang panty at bra para sa babae. Binilhan na rin niya ito ng mga bestida dahil naaalala niyang mahilig sa ganoon ang dalaga. Sinigurado lang niya na mahaba ang mga bestidang binili niya para dito. Nang sa ganoon ay sigurado siyang hindi ito mababastos kahit lumabas pa ng kubo. Nang sumapit ang gabi, lumabas ng kubo si Conrado at dumiretso sa tindahan ni Nadia upang bumili ng makakain. Pagbilan nga, 3 barbecue saka 1 yelo," bungad niya sa dalagang si Romana, at agad namang ngumiti ang babae at tumango sa kanya. Pinagbilan ni Romana si Conrado. Tahimik siyang naghihintay sa gilid ng tindahan nang marinig ang pagtawag sa kanya ng mga lalaking nagiinuman. "Conrado pare, samahan mo naman muna kaming minom dito oh." Si Berting iyon. Nakaupo ito sa tapat ng tindahan ni Nadia. Kasama nito ang pamangking si Carlos. Magalang siyang tumanggi sa dalawa. Pasensya na po, si Aliyah kasi hinihintay ako. Bumili lang ako ng mauulam namin," wika ni Conrado. "Pare, matagal pa yan maluluto ah. Tagayan mo muna kami kahit isa lang." Nakangiti namang paanyaya ni Carlos kay Conrado. Nilingon niya ang kubo at nakita ang nakabukas na pintuan.
Nang iwan niya kanina ang dalaga ay nakaupo ito sa harap ng mesa at hinihintay na maluto ang kanin. Ngumiti siya sa dalawang lalaki saka lumapit at naupo sa tabi ni Berting. Binigyan siya nito ng isang baso na naglalaman ng tuba. Inubos naman iyon ni Conrado sa isang lagukan lamang. Natigilan sina Berting at Carlos sa nakita at pagkatapos ay bahagyang natawa. Ang lakas mo naman pala sa inuman, Conrado. Tinapik-tapik pa ni Berting ang balikat ni Conrado at ngumiti lamang siya sa dalawa. Alam mo pare, big time ka pala no. Abay, isa na kayo ni Gado sa iilan na may kuryente sa lugar natin. Puna ni Carlos saka nilingon ang bahay ni Gado at ang kubong tinutuluyan ni Conrado at Aliyah. Hindi naman pare, sinuwerte lang. Ngumiti siya sa mga ito. Muli siyang tinapik sa braso ni Berting. Ikaw pare, iwasan mo ang pag-gala-gala sa gubat lalo na't hindi naman importante. Bahagyang kumunot ang noo niya sa sinabi ni Berting. Narinig kasi namin na nakikita ka raw ng iba na pumapasok sa gubat. Natigilan siya nang maalala ang ilang beses niyang pagpasok sa loob ng gubat dahil sa babaeng si Maria. Alam mo ba pare, 2 lalaki nang nawawala sa baryo natin. Kapwa nawala sa gubat. Ang hinala namin ay patay na sila o di kaya'y pinatay ng aswang.